Isang araw, nagising ang mundo sa balitang muling nag-aapoy ang tensyon sa gitnang silangan. Mga missile, drone at banta ng mas malawak na digmaan. Pero ang tanong, ano nga ba talaga ang nangyayari sa Iran? Hindi lang ito simpleng laban ng dalawang bansa. Ito ay kwento ng kapangyarihan, kasaysayan at epekto na ramdam kahit dito sa Pilipinas, lalo na sa presyo ng langis at ekonomiya. Sa video na ito, aalamin natin ang buong larawan, mula sa pinagmulan ng alitan hanggang sa posibleng hinaharap ng mundo. Sa kasalukuyan, ang Iran ay sangkot sa isang lumalalang digmaan laban sa mga puwersang suportado ng Estados Unidos at Israel. Ang laban na ito ay hindi lang puro barilan. Ito ay tinatawag na asymmetrical warfare, kung saan hindi pareho ang lakas ng magkabilang panig. Habang ang kalaban ay may advanced na armas, gumagamit naman ang Iran ng mas murang taktika tulad ng drones at pag-target sa mga oil routes. Isa sa pinakamahalagang lugar sa laban na ito ay ang Strait of Hormuz, isang makitid na daanan kung saan dumadaan ang halos 20% ng oil supply ng buong mundo. Kapag ito ay naapektuhan, buong mundo ang apektado, kasama tayo. Sa katunayan, tumataas na ang presyo ng enerhiya sa iba't ibang bansa dahil sa kaguluhan. Hindi nagsimula ang digmaang ito kahapon. Ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay umaabot ng mahigit 70 taon. Noong 1953, sinuportahan ng US ang isang coup sa Iran upang mapanatili ang kanilang interes sa langis. Simula noon, nagtanim ito ng galit sa maraming Iranian. Pagdating ng 1979, nagkaroon ng Islamic Revolution at tuluyang naging kalaban ng US ang Iran. Dagdag pa dito ang issue ng nuclear weapons. Pinaghihinalaan ng Iran na gumagawa ng nuclear program, kaya sinubukan itong pigilan ng ibang bansa sa pamamagitan ng sanctions at pressure. Hindi rin nakatulong ang mga proxy wars kung saan sinusuportahan ng Iran ang iba't ibang grupo sa Middle East na itinuturing namang banta ng Israel. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot ang Iran sa malaking digmaan. Isa sa pinakamalalang conflict sa kasaysayan ay ang Iran-Iraq War noong 1980 hanggang 1988. Sa digmaang iyon, mahigit 1 milyong tao ang namatay at walang malinaw na nanalo. Ipinakita nito na ang mga digmaan sa rehiyong ito ay hindi mabilis matapos. Madalas, tumatagal ito ng maraming taon at nag-iiwan ng matinding pinsala. Maaaring isipin mo, malayo naman ang Iran, bakit ako dapat mag-alala? Pero ang totoo, konektado ang lahat. Kapag nagkagulo sa Middle East, tumataas ang presyo ng langis, nagiging mahal ang transportasyon, tumataas ang bilihin. At higit sa lahat, naaapektuhan ang global economy. Sa kasalukuyang digmaan, maraming flights ang nakansela, shipping routes ang nagbago at negosyo ang naapektuhan. Ibig sabihin, kahit hindi tayo direktang kasali sa digmaan, ramdam natin ang epekto nito sa araw-araw. Isa sa pinakamahirap sagutin, sino nga ba ang nananalo? Sa totoo lang, wala pa. Kahit na mas malakas ang military ng US at allies nito, hindi basta sumusuko ang Iran. Gumagamit ito ng estratehiya na hindi nakabase sa lakas, kundi sa pagpapahirap sa kalaban sa ekonomiya. Halimbawa, pagharang sa oil supply, pag-atake sa infrastructure, pagpapahaba ng digmaan. Ang ganitong strategy ay hindi para manalo agad, kundi para mapagod ang kalaban. At dito nagiging delikado ang sitwasyon dahil maaaring tumagal ang digmaan ng buwan o kahit taon. May 3 posibleng mangyari. Lumala ang digmaan, pwedeng sumali pa ang ibang bansa at maging global conflict. Magkaroon ng ceasefire, pero kadalasan pansamantala lang ito. Matagal na silent war, kung saan may mga attack pa rin pero hindi full-scale war. Ayon sa mga eksperto, mas malaki ang tsansa ng pangatlong senaryo, isang mahabang laban na walang malinaw na katapusan. Sa huli, ang digmaan ay hindi lang tungkol sa mga bansa,
kundi sa mga tao. Mga pamilyang nawalan ng tahanan, mga batang lumaki sa gitna ng takot, at isang mundong patuloy na naghahanap ng kapayapaan. Bilang mga manonood, mahalagang maging mulat tayo, hindi lang sa balita, kundi sa mas malalim na dahilan ng mga nangyayari. Dahil ang tunay na lakas ng tao ay hindi nasa armas, kundi nasa kakayahang mag-isip, unawaan, at maghangad ng kapayapaan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng content, yung hindi lang basta balita, kundi may lalim at saysay, hit like, subscribe at ishare mo ito para mas maraming Pilipino ang maging aware sa mga nangyayari sa mundo. Dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ang tunay na kapangyarihan.